Pagkabuhay, ako't buhay, nabubuhay na sino mang ako'y pinananaligan, ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking ama'y patuloy sa paggawa, at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak, sabagkat minamahal ng Ama ang anak, at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama, at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay, at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at ang lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-4 na linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Isa sa katangian na ipinapakilala sa atin kung sino si Kristo bilang isang bugtong na anak, siya ay obedient. Obedience yung talagang makikita at dapat nating
matutunan sa Kanya. Pagiging masunuring anak sa Kanyang Ama. Sabihin niyo nga po, obedience. Naintindihan ba yung obedience, no? Kasi dito sa ating ebanghelyo, matapos na o habang pinag-iisipan na ng kapahamakan si Jesus at pinararatangang sinuway ang utos sa araw ng pamamahinga, ngayon ay sinasabing ipinapantay ang sarili sa Diyos sa pamamagitan ng paghahayag na ang Ama at siya yung ugnayan, no? Na wala siyang ginagawa nang hindi ito ayon o ukol sa Diyos Ama. Para bang dito po, no, magandang mapagnilayan natin na sa simula't simula pa, naroroon na ang anak at kanyang pinagmamasdan, kung hindi man ay laging kasama ng anak ang ama. Kaya sabi niya dito, no, lahat ng sinasabi ko, lahat ng itinuturo ko ay ayon sa aking ama. Naintindihan po ba? Kaya maganda rin, no? Ano bang alaala ninyo sa inyong mga ama? Sige nga. Anong alaala ninyo? Anong natutunan ninyo sa inyong mga ama? May mga panahon kasi na, ano ba, no? Nung maliliit pa tayo, very crucial po yun, no? Kung ano ang naririnig mo, kung ano ang nakikita mo sa iyong ama. Kasi yung relasyon, no, sa iyong ama, matatanim yan sa ating isipan, sa ating pagkatao. Maganda man yan o hindi. Masaya man ang karanasan mo o malungkot dahil mayroong mga karanasan minsan sa ama na medyo naging pabaya, naging malupit, no, at hindi natin maintindihan kaya marami sa mga anak ay malayo ang loob sa kanilang mga ama. Hindi ko alam, no? Bakit nagiging ganon yung parang nagiging, kultura na mas malapit ang anak sa ina at malayo ang loob sa kanilang mga ama. Pero yun nga po, no? Kasi ibinibigay sa atin ni Kristo ang karanasan niya sa kanyang ama. Lahat ng natutunan niya, lahat ng narinig niya, at yun ang kanyang ipinapahayag, yun ang kanyang ipinagmamalaki. Pero sa atin po, no, ulitin ko po, anong karanasan ninyo sa inyong mga ama? At ano ang naaalala ninyo sa inyong mga ama? Magamat siguro, no, nasa edad na tayo nung mga panahon ang inyong mga ama. Pero naintindihan na ba natin o kaya naman may natutunan na ba tayo sa mga karanasang iyon? Kasi kung tutuusin po, sa ayaw mo at sa gusto, ano bang tawag doon, no? You are your father's son. Kung paano magsalita ang ama mo, ganyan ka. Kung anong manirisim ng tatay mo, nakikita sa'yo. Paano siya magsalita, nakikita sa'yo. Yung prinsipyo mo, yung pananaw mo, sa tatay mo yan. Maganda man yan o pangit. Tanggapin mo man o i-deny mo. Pag may nakakilala sa iyo, pag may nakakita sa iyo, kaibigan ng tatay mo, sasabihin nila, katulad ka ng tatay mo. Nakikita sa atin. Kaya mahalaga po, no, na o sakali lang, no, kasi binibigyan naman tayo ng pagkakataon, itama ang mga pagkakamali. Napoproseso naman natin, no, lahat ng karanasan natin nung kabataan tayo. Napoproseso yan sa paglipas ng panahon. At hindi pwedeng maiwan tayo sa sama ng loob, sa galit. Kahit na ba ng ibang bahay siya, kahit na ba nagloko siya, kahit na ba naging addict siya, naging kriminal siya, tatay mo pa rin yun.
At anuman no, dapat nating matutunan sa kanilang pagkakamali, itama natin. Anuman ang natutunan mong mabuti mula sa kanila, ipagpatuloy mo. Kaya sa atin po, no, maliban sa mga sakristan, sana po mas maging aware o sensitive tayo sa mga sinasabi natin, sa mga ipinakikita natin, lalo tigit mayroong mga bata na inaalagaan tayo o may mga kasama tayong mga bata, mga anak ninyo o kaya naman mga apo ninyo. Kaya minsan napapansin ko, kadalasan ng mga matatanda bumabawi sa mga apo. Ano man yung mga pagkukulang nila sa kanilang mga anak, kasi nung panahong yon, ano ba kayo, no, mga kadalagahan pa ninyo, bata-bata pa kayo, puro kayo trabaho, wala kayong oras sa inyong mga anak. Kaya nung magkaanak ang inyong mga anak, doon kayo bumabawi sa mga apo ninyo. Tama ba? O wala pa rin? Pero, di ba, maganda kasi mabalikan din natin kung paanong ibinabahagi ni Jesus ang kanyang ugnayan sa kanyang Ama at ito'y labis niyang ipinagmamalaki, nawa tayo din, no? Pagdating ng araw, maipagmalaki din tayo dahil marami tayong magagandang karanasang iniiwan o ibinigay sa ating mga anak. Amen.